ang atin po nga Bombo International News Correspondent mula po dyan sa bahagi po ng bansang Portugal. Mula po kay Ma'am Rice Enalao, kumusta po kaya ang paggunita or eto po mga ginagawa no, ng mga kababayan po natin, mga residente dyan po sa Portugal tuwing sumasapit po ang Semana Santa. Pero bago po natin makakwentuhan, eto po si Ma'am Rice, syempre pakinggan at panoorin na din po muna natin ang kanya po nga pagbati sa atin po mga viewers and listeners sa mga oras na ito. Ma'am Rice, good morning dito po sa Pilipinas. Live na po tayo sa atin po nga palatuntunan si Bombo Laimi Perez po ito. Siguro ang niyo po muna nga pagbati no, sa mga tagapanood at tagapakinig po natin. Kumusta po, Ma'am Rice? Hello, Bombo Laimi. Good morning dyan sa Pilipinas at Happy Easter sa lahat ng mga nanonood sa Bombo Dagupan at sa buong Pilipinas. Ayan. Unang-una, syempre, Ma'am Rice, maraming salamat po no, sa pagkakataon sa oras po ninyo dahil kahit sa konting minuto, mapagbibigyan nyo po kami para makamusta lamang po natin. Kasi dito sa Pinas, syempre alam na po natin kung ano po ito po mga way, yung tradisyon or yung kultura po natin tuwing sumasapit po ang Semana Santa. Pero dyan ba sa Portugal, ano po yung mga pwede po ninyong maibahagi po ngayon sa atin po mga viewers and listeners? Papaano ba or ano yung something kakaiba ano po na wala po dito po sa Pinas at dyan lamang po sa inyo pong bansa sa tingin po ninyo na isineselebrate or ginagawa po ng atin po mga kababayan? Go ahead po, Ma'am Rice. Yes, Bombo Laimi. So, dito sa Portugal, it feels like home. Pareho lang din dito. Medyo similar lang din talaga. So, they started the Palm Sunday until the Easter Sunday. They call it Domingo de Ramos up to the Domingo de Pascua. So, ang Easter nila is Pascua. So, siguro doon tayo pumunta doon sa sinasabi mong kakaiba. I think yung hindi natin ginagawa dyan, yung tuwing Palm Sunday nila. So, yung mga godchildren, nagbibigay sila ng gift to their godparents. Parang bouquet. Kung sa atin is merong parang palaspas. Yung mga godchildren, nagbibigay sa mga godparents nila ng bouquet. So, yun yung pinapabless nila sa church. And then after a week later, which is the Easter Sunday, tawag nila is the Domingo de Pascua. In return naman yung godparents, nagbibigay naman ng gift naman dun sa godchildren, which is the almonds. Minsan chocolate coated siya or sugar coated in a variety in different colors. So that's how they celebrate. It involves yung mga ninang tsaka yung mga inaanak. Hindi lang sa parents tsaka mga grandparents, pati sa ninong tsaka ninang involved sila sa Easter ng mga children dito. So I think yun yung medyo unique dito na wala dyan sa atin. Okay. But aside from that, medyo pareho lang din. Ma'am Rice, base po sa obserbasyon po ninyo, no, sa ilang taon na po or buwan na kayo po ay namamalagi na dyan po sa bansang Portugal, eto ba pag sumasapit po ang Semana Santa, talaga bang nabibigyan ng oras or dedicated talaga, no? Eto po mga Portuguese. Kasi kung tayo bilang mga Pinoy, yung mga deboto, 'di ba, kanya-kanya yung mga ginagawa po natin, hindi lang natin may consider as normal days ang Semana Santa. Pero diyan po sa Portugal, ano po yung napapansin po natin? Eto ba ay normal lang na araw or talagang andun din po yung passion and dedication ng mga Portuguese? Ano po pag sumasapit po ang Semana Santa, Ma'am Rice? Yes, Bombo Laimi. So dito, very special yung event ng Easter sa kanila or the Holy Week. So prior to the Holy Week, 40 days, the Quaresma or the Lent, nagme-meditate na yung mga tao and then they do fasting like us. And then Bombo Laimi, very intense din yung celebration dito ng Holy Week. So per region, we have the North, Center, and the South, which is kung dito ako nakatira, may kanya-kanyang highlights. For example, sa North, sa Porto at Braga, na-highlight na lang yung suffering ni Christ before the crucifixion. So may mga actors talaga na nag-reenact dun sa suffering ni Jesus. And then sa medyo taas, sa Braga, yung ano naman, the Last Supper. So in-reenact din nila yung pag-wash ni Jesus ng feet ng mga disciples. So that's how intense they are. And then sa medyo baba, sa center naman, sa Obidos, doon naman lang na-reenact yung burial ni Jesus. So like sa atin, meron ding processions.
Mhm. But dito, aside from the statue na kinikerry ng mga tao, nag-ano talaga yung mga actors, nag-act talaga. Parang they will walk us through talaga deeper doon sa tradition na Easter. So parang it feels like napapanood talaga natin yung talagang past ni Jesus, Mm-mm. how he did that with the people before. So it's Okay. very likely home, like in the Philippines talaga. So I feel like home Oo, here parang during Easter. So parang hindi ka din talaga nawawala or nalalayo, no? Kasi yung mga naikwento mo talagang makikita at nararanasan din po natin, no? Dito po sa Pinas. Pero kayo ba sa mga ganitong pagkakataon, ano yung mas nai-enlighten natin na bilang mga Filipino communities natin, for sure, pag sa mga ganito, may mga gatherings or may mga kanya-kanyang aktibidad din po kayo aside syempre dito po sa mga Portuguese, ano? Pero sa inyo po dyan tuwing Semana Santa, ano yung mas napapractice na po natin, the tradition natin as a Filipino communities dito po sa atin pong bansa or halo na din na may mga adjustments o di naman kaya nagagawa na din po natin na culture na ng bansang Portugal, Ma'am Rice? Yes, Bombolani. So mostly ng mga kapwa Filipino natin dito sa Portugal, they have a spouse, a Portuguese spouse, partner na Portuguese. So they mix na. So naki-merge na sila. But then again, hindi tayo panghuhuli Bombolani. Yung mga Filipino headed by the AFP, the Association of Filipino Portuguese Community, and then with the embassy, they already every Easter Sunday nag-held tayo ng barbecue party, and then all the Filipino Portuguese children they do like egg hunting and egg painting as well, and then the adults giving them gifts. It's gonna be the Filipino Portuguese community. All of them we gather together to celebrate din talaga our culture in the mix of Portuguese culture. So hindi tayo nawawala sa ganong mga okasyon. So nagsasama-sama pa rin tayo dito. Ma'am Rice, ano din ba, may mga protocols or I mean yung mga ipinagbabawal din po no tuwing sumasapit po ang Semana Santa. Kasi kung dito sa Pinas, 'di ba, nakaugalian mo din po siguro or nadatnan mo na din na sinasabi nga yung mga old saying natin na pag Semana Santa bawal yung pagkain ng karne, 'di ba? Ang daming pinagbabawal actually. Pero diyan ba sa Portugal, pinapractice din ba ng mga Portuguese or kayo lang bilang mga Filipino communities po diyan na ato po mga ganitong kultura o di naman po kaya nakasanayan po natin, Ma'am Rice? Any observation po? Yes, Bombolani, actually, kung tayo may pinagbabawal sa atin, dito parang walang words na forbidden sa kanila or bawal, but I think it comes naturally to them. I think Laini, kung malalim tayo ng mga Roman Catholic, dito may mga region or areas ng Portugal na parang mas malalim pa kaysa sa atin. Okay. So sabi ko nga kanina, they practice the Quaresma or the Lent 40 days prior to the Holy Week. So from yung 40 days na yun, nagka-fasting yung mga devotee na Roman Catholic, and they meditate talaga for 40 days. Okay. So that's how intimate they are dun sa pag-observe nila ng Holy Week or ng Easter. Yes, and for sure, marami rin po siguro yung mga lugar dyan na hindi lamang po yung mga simbahan, Ma'am Rice, yung madalas na pinupuntahan din para makapagnilay-nilay o di naman po kaya something na maigunita din po natin. Ito po nga Semana Santa. Dyan ba sa inyong lugar, Ma'am Rice, kung meron man po kayong po pwedeng mai-share po sa amin, particularly na lugar na talagang pag Semana Santa dinaragsa ng ating mga kababayan or ng mga Portuguese, mga residente po dyan sa Portugal. Saan po yan, Ma'am Rice? Yes, Bombolani, madami. One of them, so I'm gonna mention na lang din talaga yung one of the famous din talaga, aside from the Fatima, sa Porto, meron din na parang Cedo Porto Cathedral, very historical siya na church, and then the São Francisco Church, and then of course, ang very famous around sa buong mundo, ang Our Lady of Fatima, yung Basilica of Holy Lady of Rosary, and then the apparition of Virgin Mary, kung saan yung three shepherd children witnessed the apparition of Virgin Mary. So nandito yan sa center sa Lisbon. Susunod sa Lisbon siya, yung Fatima. So then Bombo, Laini, every Easter, lahat ng mga tao, hindi lang dito sa Portugal,
I think all over the world, pumupunta talaga doon to say their petition, and of course, to pray the miracles. Yung iba nga, Bombolay, talagang nakaload sila from the plaza, Yes. papunta doon sa church just to, alam mo yun, to pray talaga their wishes. And aside from that, Bombolani, not just this Easter, so the Fatima, meron silang sarili nilang event that's gonna be next month from May up to the October. So that's how yung Fatima, kung gaano siya ka-famous, as we all know. Mm-mm. Nabanggit mo na lang din, no, Ma'am Rice, speaking ng miracles, o di naman po kaya yung mga himala, di ba? May mga paniniwala po tayo. May mga naobserbahan ka na ba? Or baka may mga na-share na po yung mga kaibigan po ninyo, kamag-anak, or kakilala na po, no, dyan po sa Portugal na, kumbaga, yung mga matagal na po nilang wini-wish or yung mga kahilingan po nila is nung pagsapit po ng Semana Santa, may mga testimonies na po ba kayo na narinig na kung saan po talagang nagkatotoo or nangyari po yung milagro or yung imposible na inaasahan po nila and naging posible during Semana Santa or Holy Week po dyan po sa Portugal. May mga ganyan na bang instances, Ma'am Rice? Yes, Bombolani, a lot of them are healing talaga from the sickness. Yun yung most na naririnig ko from them, from the locals, residents, especially Bombolani doon sa center, which is malapit sila sa Fatima. May mga naririnig akong ganun, and then yung restoration ng relationship. So mostly mga ganon. And then of course yung iba parang property. So they are praying of wealth, of course, and then they got it. And then they believe na galing yun sa Our Lady of Fatima. So maraming ganon. Siguro thousands na din. But rare lang naririnig ko, pero sa mga naririnig ko, parang hindi lang sila yung naka-witness ng miracles from the 100 years past pa and then until now. Yes. As long as you have faith, like ika nga. Oo. Pero kayo, Ma'am Rice, may mga ganyang experience na din ba kayo dyan po sa Portugal or kung nung andito pa po kayo sa Pinas, talagang meron din po kayong mga naranasan din po, no, ng mga something miracles o di naman po kaya nagkatotoo na matagal nyo na po nga kahilingan? May mga ganyan na din ba kayong na-experience, Ma'am? Yes, Bombolani, madami. Yes. The moment actually, yeah, and I discovered ko yung Portugal. When you come here, it's like paradise. I think this is my dream place, yung Portugal. So isa to sa mga pangarap na natupad or wishes ko. And then a lot of prayers. I've been healed as well. Some of the sickness like yung allergy ko. I've been praying for that, hindi sa Fatima, but every day with the Lord, with Jesus Christ. I've been healed, of course. So I think my life itself is a miracle. So I do believe in miracles as I believe in Jesus Christ. Okay. At tayo mga Pilipino, yung faith natin, ganun kataas, ganun kalaki. Sobra. Anyway, siguro bago po kita pakawalan, no, at magtapos dito po sa atin po nga panayam, Ma'am Rice, sa personal opinion or kung ano man po yung mga pwede po nating maibahagi sa mga viewers and listeners po natin. On your part, ano ba ito po nga dapat na may sa puso at may tatak sa tingin po ninyo sa mga kababayan po natin tuwing sumasapit po ang Semana Santa? Para sa inyo, ano po yung real essence or kahulugan ba? Bakit ba natin kailangan itong gunitain? 'Di ba? Ilang araw kung tutusin na ito pong Semana Santa po natin. And this is not just dyan sa Portugal, dito po sa Pinas, kundi worldwide. Marami po yung mga nakikisa. So ano po sa tingin po ninyo ang tunay na kahalagahan po na ito pong mga ganito pong okasyon or kaganapan sa iba't ibang dako po ng atin pong mundo, Ma'am Rice? Yes, so Bombolani, yes. So I believe, Bombolani, na we all believe na yung death of Jesus Christ is also important as His birth. Because it's our freedom from, not just from the sin, but of course it's the freedom na we are actually experiencing right now. So I think your message ko lang is everywhere we go, Bombolani, everything that we see, it's a remembrance of God. So nakita ko dito sa Portugal kung gaano sila ka-intense sa celebration ng Easter. Akala ko sa Pilipinas lang yung merong ganon. Pero dito, it comes with them naturally. So I think hindi lang siguro tayo talaga sa Easter dapat maka-experience ng Jesus in our lives. I think we should do that every day. Like here in Portugal, it comes with them naturally. It feels like every day they are very peaceful, calm,
Mhm. Sabi ko nga kanina, hindi mo kailangan ipagbawal sa kanila yung ang pagkain ng meat before the resurrection of Christ. They do it naturally. So I think because their faith comes from within them. So it doesn't matter yung environment, yung external factor. I think my message lang sa mga Filipino or sa buong mundo actually is we just need to have faith na Jesus Christ is with us through his birth, his death, and resurrection. That's how he loves us. Everything is for us. Yes. Anyway, maraming salamat po sa oras po ninyo, Ma'am Rice, sa pagbabahagi po ng mga experiences po ninyo. Naway sa mga susunod po nating palatuntunan, baka pwede ka ulit naming makapanayam, makakwentuhan din po, no? Lalo na pag may mga kaganapan dyan po sa inyo pong bansa. Anyway, maraming salamat ulit, Ma'am Rice. God bless po. Regards na lang siguro sa mga Filipino communities po natin dyan, Ma'am. Mabuhay po kayo. Mag-ingat po kayo, Ma'am Rice. Maraming salamat, Bombo Laimi, at sa Bombo Dagupan, and happy Easter sa lahat.